What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta pa kayong lahat? At pagpasensya niyo na kung medyo matagal akong hindi nakapag-film or rather matagal akong hindi nakapag-upload. Kasi alam na natin kapag during December, diba? Kaliwat ka na yung mga Christmas party, mga year-end party. So I was being busy those days. Kaya ayun po. And for today's video guys, I'm going to share with you my most complimented perfumes for the year 2022. Kasi alam naman natin na dito sa mga projects na katulad ko or sa mga mahilig sa perfumes na katulad ko, mahilig kayong mag-discover or mag-search ng mga fragrances na pwedeng i-add sa inyong collection. And I hope these perfumes will be helping you guys na makadagdag sa collection ninyo, or if you want to smell something different or something new. Okay? Okay, so huwag natin patagalin. So disclaimer lang mga katropa, itong mga perfumes na ipipicture ko sa inyo is nag-work sa akin. Kasi alam naman natin na lahat ng perfume is boils down to skin chemistry. So maybe some of perfumes right here is nag-work sa akin, pwede hindi mag-work sa inyo. Or meron kayong perfume na nag-work sa inyo at hindi mag-work sa akin. But in general, any perfume can be a complement together as long as nag-match siya sa skin chemistry ninyo, sa temperature, sa event, sa outfit ninyo, sa lahat-lahat. So this would be in not particular order, okay? So wala dito yung top 10, top 1. Basta lahat ito is my most complimented perfume. Okay mga katropa, so start with sa ating most complimented fragrances. Actually, hindi siya perfume. It's a body mist. We have here, nakakatawa diba? So for some guy like me na gumagamit ng body mist, but it works. Kasi itong body mist na to, hindi ko to inaasahan. Kasi ito is binigay lang sa akin to. Then, ginamit ko lang siya for quite some time, and then maraming nakadiscover or maraming nakagusto sa body mist na to, and some of them asked me kung saan ko ito nabili. Unfortunately, this will be a discontinued na tong body mist na to, pero kung makahanap kayo ng nagbibenta na ito, that would be fine. So, my first complimented perfumes for the year 2023, we have from Bath & Body Works, we have Confetti Cake Pop. Ayan. So, diba? Kita natin naman. Packaging pa lang, mukha siya pang girl, diba? But, this set is really amazing. Especially if you love sweet. Hindi lahat ng mga babae is mahilig sa mga masculine na perfume, sa mga matapang. Diba? Some of them, they're like sweets. Kung maalala ninyo, yung collaboration ko with Miss Sai from Yumi Sense, sinabi niya doon na mostly na mga babae is mahilig sa mga sweet na mga amoy. So, kung ikaw is lalaki ka, huwag kang matakot na gumamit ng mga vanilla fragrance. Kasi I guarantee you, ito, mapapasin ka rito. Kasi ito, for me, it smells like not just a candy, para siyang chiffon cake in my nose. Ganun ko siya naaamoy. Tapos, make sure lang na gagamitin nyo ito sa malamig na panahon. Kasi kapag ginamit ito sa mainit, it could be cloying. Okay? Okay mga katropa, so next perfume na i-picture natin. So we have here, from Prada, we have Prada L'Homme. Ayan. Ito is yung masasabi ko pa rin na all-time na office scent. Kasi ito is has iris, tapos meron siya yung floral na pwede nyo gamitin ito not just for the office but also sa mga upskill events like mga weddings or anything formal na kapag naka-suit and tie kayo or naka-dress shirt kayo, this would be a best compliment getter. Kasi ito yung tipo ng fragrances na hindi masakit sa ilong. Very pleasant. Kung naghahanap kayo ng magandang office set, pang araw-araw, this would be ito. This must have sa collection ninyo. Lalo na kung ikaw yung palagi nag-office o palagi na sa formal situation, ito. I guarantee you. Talagang mapapaganon talaga kung sino yung madadaanan mo. Kasi nag-iiwan siya ng scent trail. Marami na akong compliments na nakuha using this Prada L'Homme na talagang naghahanap sila sa akin kung saan ko daw nabili kasi medyo namamahalan sila dito. Actually, mahal talaga siya. When it comes to fragrances, I don't mind how much is that cost. Pero hindi naman sobrang mahal. Basta kasi I really enjoy wearing perfumes. Hindi naman yan. So
So going back here, the best described for this perfume is a CEO ng isang company. Parang gano'n, CEO or executive, parang gano'n. Ganun yung impression na binibigay niya netong perfume we have here, Milano Cantina from Pandora Scents. Ito naman is a clone of Paco Rabanne 1 Million Lucky. Alam natin na yung perfume na yun is discontinued na siya. But sa lahat ng line ng Paco Rabanne, 1 million talaga, or 1 million Lucky talaga yung pinakagusto ko. Ang prominent na maamoy mo rito is the hazelnut. So medyo may pagka-chocolate vibe siya. And meron siyang honey na nagpapasweet. So, nagpapabalance natin siya. If you're looking some chocolate vibe na masculine, na not intoxicating, you may go for Milano Cantina from Pandora Scents. Next mga tropa, this will be a tie. So, hindi naman sila talaga parehong-pareho. Nagkataon lang na they share the same scent. We have here isang inspired perfume at isang Middle Eastern perfume. So, we have here from Symmetry Lab, we have Aventus. Kung maalala ninyo, na-picture ko na to before sa channel na to. And we have here from Armap, we have Club Nuit Intense Man Limited Edition. Ayan. So, which all known, they are inspired by Queen Aventus. Na alam naman natin na sobrang mahal na perfume na yun. So, ito, it has a bergamot wood notes na nagpapamasculine, pineapple na nagbibigay ng liveliness do sa perfume. Na pang everyday lang naman nagagamitin yung Queen Aventus. I recommend this one. Kung talagang vegetarian ka at gusto mo yung magandang copy or magandang inspiration ng Queen Aventus, you may go for Symmetry Lab. Or medyo mas kaya ng budget mo na around 3,000 pesos, you may go for this Armap. So, any the two can do the job for you. Next mga katropa, another Middle Eastern perfume. So we are here from Mrs. Alhambra, Porto Neroli. So alam naman natin, by the bottle, we already have an idea kung ano yung perfume na ginagaya na ito. This will be a clone of Tom Ford Neroli Portofino. So alam natin na sobrang mahal ng Tom Ford. Ito naman is yung for me, some kind of floral. Pero hindi siya yung floral na pang amoy matanda o amoy mature. Ito naman, is ginagamit ko pag nasa labas ako. Kasi ang sarap na gamitin. Napaka-refreshing ng amoy niya. Nagpapa-uplift ng mood. Alam niyo, kahit sobrang init sa labas. So it has, for me, floral na may konting citrus. Konti lang naman, pero nakakatuwa kasi. Ito, isa to para sa mga citrus perfume na hindi nakakasim sa balat ko. Kaya kung meron kang case na just like me, na kapag gumagamit ng mga citrus perfume is nakakasim sa inyo, ito, pwede nyo subukan to. Expect mo na since medyo fresh siya, it won't last long. Siguro sa skin ko, tumatagal to around mga 3 to 4 hours, which is okay naman din considering the price na medyo mas affordable talaga to. Then ako, honestly, I don't mind na mag-respray ng perfume kasi as long as gusto ko yung amoy na yun, okay lang kahit paligo ko ba siya. Pero speaking of paligo ng perfume, you have to also to consider yung mga tao sa paligid niyo. Kasi hindi naman lahat is accepted or gusto ng perfume, di ba? Kasi may mga iba na sensitive ang amoy. So, we have also to consider that. Kasi ayaw natin ma-open ng tao. Instead na compliment yung makuha ninyo, baka pambabas yung makuha ninyo. So again, if you're looking for everyday scent na pwede sa initan, pwede sa gabi, or all year round, dito ka sa Neroli Portofino ng Maison Alhambra. Then is here. Speaking of Armap, another entry from Armap, we have here Club Nuit Iconic. Yan. For some people know na this will be a clone or alternative to Bleu de Chanel. Na alam din natin na isa sa mga complemented perfumes talaga, especially on men's fragrances, kasi it has everything na kailangan nyo sa isang perfume. Ito is perfect gamitin sa office, pwede rin sa initan, pero wag naman sobrang tirik ng araw. Isa to sa mga beast mode.
pag ginagamit ko to siguro mga 3 feet from me, naaamoy ako. And I don't know for some reason, itong perfume na to can fill a room. Hindi naman sobrang laking room, pero hindi naman din sobrang liit, pero enough para maamoy ka sa buong room pag ito yung ginamit mo. If you love the scent of Bleu de Chanel, pero medyo namamahalang kayo doon, dito ka sa Club de Nuit Iconic. Isa to sa magandang copy, despite of marami na nag-inspired or marami nang gumagaya or marami nang gumagawa ng version ng Bleu de Chanel. So, if you go to ask me, ito, maganda to. Next, speaking of Bleu de Chanel, syempre hindi natin pwede isang tabi yung kanyang counterpart. Ayan, diba? Alam naman natin na ang naglalaban sa blue fragrances, naglalaban is either Chanel or Dior. So speaking of Dior, we have here Dior Sauvage. Ayan. Siguro para sa ibang Prague heads, medyo magtataka sila kung bakit isa pa rito sa kasama sa compliment getter ko. Kasi totoo naman, alam naman natin na ang bango talaga ng Sauvage. Sinasabi nila na gas-gas na to. Or actually, nagsisimula na rin siyang mag-create ng hate kasi sa sobrang success ng formulation ng Dior Sauvage. Ito yung tipo ng pabango na hindi mo na kailangan pag-isipan. Yung tipong wala kang maisip kung gusto mong gamitin. Sa dami ng, especially kung katulad kita na maraming perfume sa paligid, maraming perfumes dito, pero gusto mo yung hindi mo na kailangan pag-isipan, ito. Sabi nila na common na to at gas-gas na to, okay lang, but still next. Ito, may nagsabi sa akin na amoy dahon daw to ng guyabano. Next perfume we have here from Luxodor, we have Maharlika. So we all know na this will be a clone of Roja Eliseo. Just like Aventus, yung perfume na yon is nakakahalaga siya ng nasa 20,000 to 21,000 pesos. But with this, nakuha ko lang ito ng around 1,900. Para sa akin, amoy hotel. Alam mo yun, parang kung yung Prada Long is amoy CEO, ito para sa akin, parang amoy ka lang may-ari ng isang hotel. Parang ikaw yung may-ari ng 5-star luxury hotel. Ganun yung impression na binibigay sa akin itong Maharlika. Ito naman, saka in fairness, sa lahat ng mga citrus perfume na nangangasim sa katawan ko, ito hindi. And ito, for me, it smells like luxury. Kasi meron siyang, hindi ko alam kung kasama sa breakdown notes yung leather, pero may naaamoy akong leather dito. At the same time, meron siyang woody notes na medyo nagpapamature ng konti. Ito yung tipo ng perfume na kahit na malapitan, hindi siya masakit sa ilong. Kaya bagay na bagay ito dun sa mga tao na medyo sensitive ang pang-amoy pagdating sa perfume, pero gustong mag-amoy mabango. Isa to sa mga perfumes ko na kahit pagpawisan ako, nandun pa rin yung amoy nito, hindi to nawawala. It lasts on me for about 7 to 8 hours sa skin. Then on clothes, tumatagal siya hanggang kinabukasan. Yes. Ito. So we have here from Mancera. We have Mancera Scent Plat Posay. So, ang scent nito is hindi naman siya totally kapareho ng Kit Aventus, pero it so happen na meron silang pagkakapareho. Same like with Maharlika. Pero ito, for sure, pag ito ginamit nyo, medyo may malapit siya sa amoy ng Maharlika kasi meron tong, ito talaga may taga tong leather notes. Pero, aside sa leather notes dito, meron ka din maaamoy dito na vanilla. So, medyo sweet siya. Pero balance for being masculine and sweet at the same time. And also, meron din tong mga citrus notes na kagaya ng Maharlika, hindi din nakakasip sa balot. Ito pwede nyo gamitin po everyday. Especially kapag upskill or makikipag-date kayo. Ito, isa to sa mga Bismuth perfumes na ginagamit ko. Based on my experience, kahit nahahalo siya sa pawis, nagpe-perform pa rin siya. Hindi siya nawawala. Instead na maamoy pawis ako, ito yung naaamoy sa akin. Then expect din na mas matagal to sa damit. Siguro 2 araw na yata yung damit ko, naamoy ko pa rin yung pabango na to eh. Tapos sa balat ko, not for being exaggerated,
Pero itong perfume na to, tumagal naman sa akin ng whole day. Hindi naman totally whole day, siguro mga 10 hours plus, 10 to 11 hours. Nakamit ko pa ito sa balat ko. Then, ang lakas niya mag-project for the first 3 hours. 3 hours. Siguro mga 2.5 feet, maamoy ka pa rin gamit to. And then, kapag after ng 3-hour mark, maamoy ka pa rin naman nila. Siguro mga around 1 liter. Especially kapag inamoy ka ng malapitan. Yung talaga malapitan talaga maamoy ka nito. Kapag ang number 1 requirement ko sa perfume is yung pangmatagalan talaga. Eto, dito ako. Isa to sa number 1 choice ko. Sinasabi nila ko na compliment getter to, which is true, but also for me is attention grabber. Kasi kapag napapadaan ako, may mga lumilingon talaga. Hindi man siguro, nakakapansin siya ng amoy kasi hindi siya katulad kasi ng mga common na perfumes na alam ng mga Pilipino like Cool Water, Clinic Happy, Polo Sport, na yun usually na amoy nila. Ito kasi niche perfume to, so meron siyang konting twist or may konting tweak sa amoy niya, which is mapapansin ka kapag ito yung ginagamit. So, we're down to our last perfume. Ito, siguro ilang beses ko sinasabi na gustong-gusto ko talaga itong perfume na ito. Nung una, parang ayaw ko dito kasi nung unang ginamit ko ito. Kasi, bago ako bumili ng mga perfumes, bumibili muna ako ng mga decants. Yung mga maliliit na sample lang. Kasi I want to try sa katawan ko muna. Kasi alam naman natin, with this kind of hobby is medyo magastos talaga siya. And for me, that's a smart move para mag-try ng other fragrances. And speaking of decant, bago ko muna i-reveal yung pang 10 perfumes ko, shoutout muna sa Beyond Perfumes kasi yung store na yon is talagang nag-o-offer sila ng mga decants na for you to able to try but in affordable prices. So meron silang mga several perfumes like from Middle Eastern, from designer to niche fragrances, lahat meron silang mga available decants noon. Kaya kung ikaw is gusto mong mag-try ng certain perfumes, pero ayaw mong mag-commit muna sa full bottle, you may visit yung Beyond Perfumes sa Shopee. Ilalagay ko po yung link ng store nila sa description box. Then, puntahan niyo po sila. And again, going back to our last perfume for this video, we have here from Afnan, we have 9 PM. So, which is all known, this will be a clone of Jean Paul Gaultier Ultra Mint. It's for me, it's a bubblegum sweet. Pero hindi naman siya yung tipo na bubblegum na amoy pang bata. Ito, it has a sweetness na magugustuhan ng karamihan. Ito naman, ito yung aking party perfume. Ayan. Huling party na ginamitan ko to nung company Christmas party dito sa Marco Polo sa BGC. Nakakuha ko ng 5 compliments in that night wearing this perfume. If you're looking for a party perfume na sweet, masculine, sexy, ito. This will be my highly recommendation. 9 PM from To wrap things up, kagaya na sabi ko kanina, any perfume can be a compliment getter. Okay? Basta kailangan lang ginagamit nyo sa tamang situation, sa tamang temperatures, at sa tamang sitwasyon. Kaya I suggest na use your favorite scent. Wala namang pairing eh. Regardless kung anong perfume na gusto mo. Basta nag-enjoy ka sa ginagamit mo, that will be fun. Okay? So, dito ko na tatapusin mga katropa yung ating video kasi wala na akong masabi at medyo inaantok na ako kasi anong oras na po? It's around 11:43. I hope this will be helpful para sa iyo kung naghahanap ka ng magandang perfumes na pwede mo gamitin for this year. You may use this as reference at kung meron kang mga kakilala, pwede mo i-share itong video na to sa mga kakilala niya na naghahanap ng magandang perfume. Okay? So, maraming salamat po sa pagtambay. Umabot ka hanggang dito sa dulo ng video na to. At kung ito pinagustuhan po ninyo, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung the notification na katabi nito para notify ka sa mga bagong uploads. At kung may mga social media, please follow me sa Facebook, Instagram, at TikTok.
Ayun po. So, i-search lang po JNB225. So, I'll see you on the next video. Peace.